drug pusher at saka rapist. Kailangan natin ibalik ang Duterte. Lahat ng mga kriminal natatakot, pati mga polis, wala kang makikita mga snatcher. Eh paano yung biktima ng adik? Nilip ng adik, pinatay ng adik. 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Yung mga tao may kinakatakutan. Mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Parang bumalik yung mga krimen ngayon. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Kasi pwede namang naiwasan yan kung lumalaban sila ng patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito. Yung Sara's Court, 'di ba? Napakababaw na komento galing sa isang mambabatas. Imbis na ayusin na lang nila yung proseso kasi napahiya na kayo sa Supreme Court, ngayon minadali nyo na naman, tapos ngayon gagamitin nyo yung aabusuhin nyo yung mga kapangyarihan ng Kongreso. Dagdag Mahal News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo mga kabataan dito ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video News Update. Ngayon po, isang magandang balita dahil po nangunguna pa rin itong si VP Sara Duterte bilang kandidato na magiging pangulo ng ating bansa. At sinundan ho ito ni Raffy Tulfo mga kabataan. At least sa magiging Vice President, nangunguna din si Senator Bongo, pang-apat to si Senator Marcoleta. And then marami hong nagtatanong at talagang gustong malaman ng karamihan kung sino nga po talaga itong nililigawan ni Inday Sara Duterte. Itong si Bongo ba or si Senator Marcoleta mga kabalitaan. At bago tayo tutungo dyan, huwag kalimutan po mga kabalitaan, paliguan ito ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suhestyon at i-share nyo po ito mga kabalitaan. Pindutin ang notification bell at subscribe button sa YouTube at sa Facebook naman po. Follow, like, and share mga kabalitaan. And then marami hong mga kababayan natin ang nagsasabi na talaga ng katotohanan. Hindi na ho sila nagpatimpik-timpik pa mga kabalitaan at sabi nila Duterte, Sara Duterte ho sila. Ayon pa sa mga survey ho ng ating mga ilang vloggers na nasa field mga kabalitaan. Diba? Hindi. Talagang kung nakikita mo si Sara Duterte, mapapaisip ka talaga mga kabataan na yung pagbabago ng Pilipinas ay paparating na ho. Talagang lilipad ho ito. Hindi ho ito mga kabataan maihila pababa ng mga buayang politiko. Lalo na ho ngayon mga kabataan, pinipilit ho at gumagawa ng paraan itong mga buaya sa Kongreso na pabagsakin at sisipain dyan sa pagiging Vice President niya mga kabataan dahil alam ho nila na si Inday Sara ay hindi nila matatalo sa darating na eleksyon. At meron din ho tayo mga kabataan survey mula ho kay Quiz 1 TV mga kabalitaan. Yung kanina pala, i-recognize natin Clint Kapatan ako mga kabalitaan. Alright, dito ho tayo sa isa. Panoorin natin yung survey mga kabalitaan. Duterte! Duterte pa rin! Bakit Duterte? Duterte kasi malaki na tulong sa Pilipinas. Ngayon, bumalik yung mga drug pusher at saka rapist. Kailangan natin ibalik ang Duterte. Kailangan natin kamay na bakal. Kayo sir, sino gusto niyo sir? Duterte, kayo na, sino gusto niyo na Madami na kasi maganda Duterte kasi lahat ng mga kriminal natatakot, pati mga polis, wala kang makikita mga snatcher. Pati Duterte. Ngayon sir? Ay sa ngayon wala balikan ka na lahat Dati pa samantala, wala, kumilo. Kahit saan ka magpunta, wala problema. Ngayon, wala ka na mamagpilian. Sir, mukhang malalim yung hukat mo sir Hindi, tama lang ako. Oo, sama sir. Diba? Mga adik na yan, hindi naman papatay yan, walang kasalanan paano yung biktima ng adik? Nilip ng adik, pinatay ng adik. Puro sila... Sir, ano pong reaction mo kasi sabi ni DILG Secretary Remulla, safety daw ang Pilipinas ngayon? Wala, kalukuhan niya yun. Paniwala niya yun Paniwala niya, hayaan mo siya. Pero sa nakikita mo naman, wag na sa reaction, sa nakikita mo. Kita mo ngayon, dami ng mga snatcher. Dapper. Nakita mo, mandorobot, andyan na. Samantala ng panahon ni Duterte, kahit anong oras ka maglakad, wala problema.
iwas sila, ilag. Hindi sa takot, ilag sila. Alright, so makikita nyo talaga rito mga kabaitan, no? Ramdam na ramdam ho talaga nila ang kamay ni bakal ni Tatay Digong Duterte, at sa mga sinasabi ho dito mga kabaitaan ay sila po'y talagang nakikinabang ho. Nakikinabang ng husto mga kabaitaan, at sinasabi nila na kailangan talaga ibalik ang kamay na bakal dahil yung mga kaguluhan ho mga kabaitaan sa ating bansa ay bumabalik na ho. Yung snatching, yung ambush, yung yung bugbugan, yung naglalasingan sa labas, riding in tandem mga kabaitaan, binibira ho. At yung sinasabi dito ni John Vic Remulla na wala na ho safe tan daw yung ating bansa. Nako, malaking kasinungalingan ho yan mga kabaitaan. Yung mga ginagaya niya pong pulisiya ni Tatay Digong Duterte ay walang kwenta ho yan para sa mga Pilipino na siya po ang mag-implementar. Hindi nga niya malinis-linisan yung kanilang hanay dyan sa DILG mga kabaitaan, sa ehekutibo, sa Kongreso, yung nakawan ho ng mga maletang may lamang bilyon or trilyon salapi ni Juan de la Cruz mga kabaitaan. Yung mga ganyang klaseng too good to be true, talagang hindi ho mapagkakatiwalaan at hindi dapat makaupo yan sa pwesto dahil kasama ho yan sa kanilang estratehiya para ho tayo ay mabudol, linlangin na naman, at pagkaupo na nila sa pwesto, bahala na kayo sa buhay nyo, ako nandito na, hinalal nyo na ako. Ganun ho yung mga walang kwenta-kwentang politiko sa ating bansa mga kabalitaan. Tama ho yun. Kasi kaya po tayo isa sa naging solid supporter ho ng mga Duterte dahil po una, nakipaglaban ho tayo at nalangin na sana wala ng adik sa bansa. Dahil isa po yung kapatid ko mga kabitan ang biktima ho ng adik sa lugar ho namin. Yung kapatid kong one of the Marawi fallen heroes mga kabitan nung namatay sa giyera sa Marawi, na isa pong Philippine Scout Ranger mga kabalitaan. Anong kabataan pa namin, mas matanda kasi ako ng mga 5 o 7 taon yata sa kanya, nakikita ko na halos mamatay siya mga kabalitaan na binugbog siya ng adik sa amin. Yung namubog sa kanya back 2021 yata 22, ginurgor din po ng kapwa adik niya mga kabalitaan. Parang baboy na talagang hinansak-kansak yung katawan, pati yung kutsilyo. Nakita ko bumaono sa kamay niya, siguro sa kaiilag niya siguro yun. Kaya ang ginawa ni Tatay Digong Duterte hindi yun kasamaan sa bawat isa. Takot lang natatakot lang talaga itong mga adik at itong mga ambisyosong politiko na sumasakay din mga kabitaan. Kaya sila gumagalaw at malakas at powerful sila ngayon dahil po sa pondo nila na pinaghahandaan na talaga nila mga kabalitaan simulan sa pulpa lang. Ngayon nagsilabasan ang mga katotohanan na pilit nilang binabaluktot mga kabalitaan. Yung ginagawa ho ng Kongreso, tatak tambuaya, mamaya po ididiscuss natin kung ano bang ibig sabihin na sinasabi kong tatak tambuaya ang galawan ngayon ng Kongreso mga kabalitaan. Si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin ang nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Kunin natin ang karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin nga ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan, bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Para bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging palakad niya ay katulad din ng kanyang tatay. Opo. Kasi yung seguridad ng mga sambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Kasi naman siya ni Duterte. Kumbaga mga Duterte din ako nung panahon ni Duterte. Possible may boto. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang nabawasan din yung mga alam niyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontralaban sa droga medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Bakit madami yung mga krimen, mga namamatay. Okay naman siya sa kanyang katagalan. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%.
habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Magkailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilunsad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidentiable si Senator Bongo na nagkakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Alam nyo guys, kung pag ito'y naging presidente ho ng ating bansa, magiging komunista na ho ito. Mahirap na ho pag naging pangulo ho ito. Pero makikita naman natin sa survey. Hindi naman ho talaga ito mananalo talaga. Dahil sa survey pa lang ito, napakalayo. 0.7 ho. Mas okay pa itong si Senator Bongo at itong si Raffy Tulfo ay hindi ito mamimintin na yung kanyang pagiging pangalawahong pinili na posibleng manalong pangulo na susunod ni Sara Duterte. Mahirap po yan, malabo yun mga kabitan dahil sa panahon ngayon, gising na ho talaga yung taong bayan at galit na galit ho talaga ang karamihan ho na ginagawa hong pagnanakaw ho sa pera ni Juan na ngayon po ay ang dami hong mga namamatay nung nagdaang bagyo, yung mga kalamidad at wala pa hong nakukulong mga kabitan dahil sabi pa ng 18 Marines at nito ni Saldico ay ang ulo-ulo sa kamalo ho. Ito pa lang si Bobo ay mga kabalitaan. Kaya ang dami niyang dinipensahan kasi pag siya nagkamaliw dito at nagpakulong ho sa kanyang mga kalyadong malapit sa kanya, ilalaglago ito. Kaya parang ano na rin to parang tuliro na rin to pag nag-isip mga kabalitaan kung anong dapat gawin niya na makakabawi sa bayan pero wala na ho, huli na po ang lahat mga kabalitaan. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla. Pero para sa akin guys, mas pipiliin ko pa magiging pangalawang pangulo itong si Robin Padilla. Maasahan ho itong mga kabaitaan. Although hindi na masyadong articulate ho ito sa English, pero pag sa Tagalog talas ng pag-iisip yung pag-uusapan. Kumbaga may leadership po kasi itong si Robin Padilla. Mas malaki yung chance sa mga kabaitaan na yung gusot, gulo, problema dyan sa Mindanao na ngayon ay binalik ho ng Bobong administration, malulutosan, magkakaroon ho talaga ng totoo, tunay ho na kapayapaan ang bansa mga kabalitaan. Dahil alam naman natin yung gusto ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao at alam na alam din ito ni Robin Padilla mga kabalitaan. Nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidentiables na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ali, sinubukan naman natin makuha yung panig na Malacanang patungkol dito kung ano yung kanilang komento pero wala pa silang tugon hanggang. Isa lang yung sagot ko dyan. Kahit hindi sasagot yung Malacanang, sasabihin niya ni Payaso, Sintonado, Awaw Castro, mga kabaitan. Hindi naman kami naniniwala sa numero Ganun naman yung nila yung pabuladas mga kabaitan. Hindi kami naniniwala sa survey. At numero lang ho yan. Makikita naman natin yung Pangulo nagtatrabaho. Unswa? O ngayon, saan ba yung si Pangulo ngayon? Sabi nila na ano daw, sabi lang, kwento, hindi mula sa akin to Ito mga kumakalat sa social media na hindi nila daw sa St. Luke's daw, di umano, sa Rome 304, yung may kumalat sa social media pero hindi ako naniniwala, pero sana pabulaanan ho ito ng Malacanang kung anong katotohanan kasi pag tinatago nila ito, hindi sila magbibigay ng komento, dapat magiging kumbaga yung kritiko na maririnig nila, dapat open-minded sila dyan dahil dyan naman sila matututo at bonus po yun sa kanila mga kabitan para sila po ay makagawa ho ng tama mga kabalitaan. Ang tanong dyan, anyaring bungit. Totoo ba na nasa wing number 304, room number 304 mga kabalitaan? Di ba? Tanong lamang 'to mga kabalitaan. Pero alam na this. Malapit na.
that ika nga ni Tatay Digong, there will be a time of reckoning. Ngayon, balik sa inyo dyan, Ali. Okay, 35.9% ang suporta nationwide ni Vice President Sara Duterte. So meaning, no, almost 36%. Malayo nga yung pangalawa na si Raffy Tulfo at 18.5%. Tanong natin, sino ang nasa likod ng WR Numero Research? Mads? Yes, Ali, sa pagkakaalam ko, mga political analyst, yung nasa likod nitong WR research na ito. Oo, yung binabanggit nila na figure ng undecided pa rin in both dun sa presidential at sa vice presidential slots, no? 19.4% ang undecided sa pagpili kung sino sa panguluhan, ano? So, yung ang sinasabi, malaking bagay pa rin itong 19.4% na parang tinatawag nating nakaupo pa rin sa fence, sitting sa fence pa rin, na straddlers pa rin, na pwedeng maging swing votes pa yan. Ano? Malaki pa rin yung 19.4%. Yes, totoo ka dyan, Ali. Sila yung mga kababayan natin na nagmamasid pa rin hanggang ngayon kung sino nga ba yung talagang sa tingin nila karapat dapat nilang iluklok pagdating ng 2028. At nanguna si Senator Bongo sa vice presidential slot naman, ano? At doon sa vice presidential survey naman, 26.8% mas malaki yung undecided. Pero pumasok din pang-apat ba si Senator Rodante Marcoleta, Mads? Yes, tama ka dyan, Ali. Pumasok yung pangalan niya. Alam mo, actually, Ali, mabanggit ko lang, no, nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron siyang napipisel na kanyang magiging katandem para sa 2028, isa yung pangalan kasi din ni Senator Rodante Marcoleta sa mga lumulutang na posible na niligawan ni VP Sara na maging kanyang katandem. Pero wala pa namang kumpirmasyon kay VP Sara at ayaw niya rin kasing banggitin kung sino nga ba yung kanyang napipisel na maging katandem para sa 2028 dahil ito raw ay kanyang pinoprotektahan para hindi raw ito ulanin ng batikos lalo na at ganun yung ginagawa ng kanyang mga kritiko. Pag maagang nagdedeklara, ganun talaga, hindi ba? So ito, ano yung mga kabaitaan? Baka ang style ngayon ni Inday Sara Duterte, tama ho yun. Protection lang ho yun sa magiging, sa nililigawan niya pong magiging vice presidente niya. Dahil alam niyo naman ho itong si Tambuaya, mga kabaitaan, at yung mga liporis niya dyan na hanggang ngayon ay talagang tiba-tiba pa rin ho sa pera ni Juan, gagawa ho talaga ng paraan na masisira yung pangalan mo. Ginawa na nga nila kay Sara Duterte, di ba? Kahit wala pang mga ebidensya, ini-impeach, tapos sinasabi pang may insufficiency daw in form, then substance, then ground, mga kabalitaan. O saan ka makakita nun? Talagang low bender ho itong mga animal na ito, mga kabalitaan. At dito natin makikita yung surprise attack ni Sara Duterte ay talagang yayanig ho ang buong bansa kung sino talaga itong magiging katandem niya, mga kabalitaan. Alam na ho natin sa sarili natin kung sino-sino ho. Alright, so tatapusin na natin dito, mga kabalitaan. At lipat na ho tayo itong si attorney, anak ni Sal Panielo, mga kabalitaan. No? Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Matapos pong magpasaklolo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, kaugnay nga dito sa kini-question niyang impeachment, kaliwat kanan po yung mga pagtuligsa na inihayag, lalo na yung mga nasa Kamara. Mali po ba na dumulog sa Korte Suprema? Parang ganun yung sinasabi pa nila na tumatakas ang Vice Presidente. Pero para sa pangkalahatan, hindi lang kay Vice President Sara Duterte, mali po ba ang pagdulog kung kini-question mo yung isang procedure na naniniwala ka na may mali doon? Siyempre hindi. Karapatan niya ng bawat Pilipino, karapatan niya ng bawat tao, kahit hindi Pilipino, na dumulog sa korte. Dumulog sa Korte Suprema pag may pang-aabuso na nangyayari. In fact, yung mga tumutulog sa kanya, madalas nga tumakbo yan sa Supreme Court, 'di ba? Na mag-file ng kung ano-anong petisyon. So, ayun, tingin ko hypocritical, number one. Tapos number two, sabi ko nga, kasalanan nila yan eh. Kasi pwede namang naiwasan yan kung lumalaban sila ng patas. Hindi naman tinatakbuhan ni VP Sara itong laban na ito. Kundi, ginagamit niya lang yung binibigay sa kanya ng kalaban. So, bakit kung
kung ako si VP Sara, ang iniisip ko, bakit ko kailangan pagdaanan itong isang proseso na aapihin ako kung pwede ko namang ipakita sa Korte Suprema na labag ito sa batas. So kumbaga, I'm just using what you're giving me. You're supplying me with ammunition to defeat you. Wala pa akong ginagawa, talo ka na kasi inaabuso mo yung proseso. Ibig sabihin, para sa akin, diba, sila yung takot kasi takot sila na lumaban ng patas. Takot sila lumaban ng patas sa impeachment, takot sila lumaban ng patas sa eleksyon. Kaya nila ginagawa ito. At itong maaring magiging desisyon, hakbang na ito ng pangalawang Pangulo at ang magiging desisyon ng Korte Suprema, hindi po ba makakatulong din po ito sa Kamara? Lalo na doon sa pag-formulate nila sa hinaharap po mayroong desisyon niya itong Korte Suprema kaugnay sa magiging rules of procedure nila sa impeachment na dapat din ayon sa Constitution, Attorney? Dapat nga nung nung binasura na nung Supreme Court yung unang impeachment, ginamit nila yung pagkakataon na yun na ayusin yung rules nila. At yun nga, siguraduhin na walang masasabi kung sino man ang subject ng impeachment doon sa proseso. Pero yun nga sinasayang na nila yung oras natin dito sa impeachment na to. Dahil wala kang ebidensya, bukod pa dun sa mas marami tayong problemang kinakaharap. Sana yun ang sinusolusyonan nila, 'di ba? Pero ginamit pa nilang rason yung Supreme Court decision daw nung nakaraan na binibigyan daw nila ng due process si VP Sara, pero klaro naman na walang due process na nangyayari dito. Sabi ni Congresswoman Luistro noon that they will be fair, they will not prejudge. Pero doon sa first hearing, anong nakita natin? Bago pa magsimula yung hearing, si Congresswoman Laila De Lima, si Congressman Chel Jokno, tsaka si Congressman Percy, merong hawak na Mary Grace Piato. So anong klaseng fair and not prejudged proceedings ang aasahan mo sa ganong klaseng mga miyembro ng Committee on Justice? Tsaka para pang yung nilalagyan ng kulay na nagpasaklolo daw sa SC, baka inakala na Saras Court ang Korte Suprema, na sabi nyo nga po, sila nga rin dumudulog din sa Korte Suprema kung meron po mga pag-question din, Attorney. Para sa akin, inisip ko, alam ko, Admar, tatanungin mo yan pero iniisip ko ano isasagot natin doon. Pero hindi kasi, it doesn't deserve a comment yung Saras Court. Diba? Napakababaw na komento galing sa isang mambabatas. Alam naman niya na karapatan ng bawat tao na dumulog sa Korte Suprema. Ang dapat iniisip nila is bakit siya nag-file, 'di ba? Harapin na lang nila yung reklamo. Yun ang dapat dito. Harapin na lang nila yung reklamo kasi kung nasa tama sila, edi papanigan sila ng Korte Suprema. Ganun lang kasimple 'yon. Pero yun nga sa akin, kung pinaghandaan nila itong mabuti, gusto talaga nilang tuluyan si VP Sara, ayaw nilang tumakbo siya sa 2028. Sana pinaghandaan na lang nila ng mabuti. Pero ang problema kasi, dyan sa mga kalaban sa politika ni VP Sara, kahit sila, hindi sila, ang pananaw ko dyan is, kahit sila, may sarili silang agenda, they don't trust each other also. So, naalala ko si Kiko Aquino D, nag-file siya agad ng impeachment complaint bago pa man maubos yung 1-year period. Tapos nung in-interview siya, sabi niya kasi baka maunahan kami ng ibang kampo. So ganun yung pag-iisip Imbis na
imbis na ayusin na lang nila yung proseso kasi napahiya na kayo sa Supreme Court, ngayon minadali nyo na naman, tapos ngayon gagamitin nyo yung, aabusuhin nyo yung mga kapangyarihan ng Kongreso para makuha yung gusto nyo. Pagka ganon, talagang mapipilitan yung si VP Sara na tumakbo sa Supreme Court para para mapakita sa Korte Suprema na inaabuso na naman nila yung kapangyarihan nila. Opo. Sa tingin niyo po, yung ibinabato nila na pagtuligsa sa pangalawang Pangulo nang dumulog siya sa Korte Suprema na kesyo, sabi pa nga dito ni Congressman Sendanya, ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakapit. Tapos sabi pa dito ni Leila de Lima, yung kanina nabanggit ko, akala siguro nila yung SCI Sara's Court na pwede nilang laging takbuhan para pagtakpan ng kadawagan at pagtakas sa pananagutan at iba pang mga pagtuligsa. Kabaliktaran po ang talagang senaryo. Sila talaga yung parang natatakot ng dumulog kasi nga alam nila na may mali silang nagawa. Maaring ganyan ba at hindi ang pangalawang Pangulo po ang yun nga, yung kanilang mga ipinupuna dito sa pangalawang Pangulo? At saka may history Admar, may history. Yung Supreme Court na mismo nagsabi na inabuso nila yung proseso doon sa unang impeachment. So, yung mga pangungutya na kumakapit sa Supreme Court, nasa tama si VP Sara eh. Ang Supreme Court na mismo nagsabi na tama siya. Mali ang Kongreso. So, yun ang dapat kutyain yung mga kongresista na napagalitan na nga, tuloy-tuloy lang ang pang-aabuso sa proseso. Now ngayon, doon sa unang yung mga petitioner na kumu-question dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo led by Attorney Israelito Torion, meron pong naging komento si Congressman Terry Redon dito na hindi daw papanigan dahil wala daw legal personality. Pero dito ba sa naging hakbang ngayon ng Korte Suprema sa tingin ninyo? Kasi kinonsolidate yung reklamo ng ni Attorney Israelito Torion and Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin kinikilala nito. And yung una pa palang yung unang pag-question din sa impeachment, tinanggap din ng Korte Suprema yung petition, Attorney. Tingin ko papayagan din yung petition. Kumbaga, i-entertain ng Supreme Court itong petition ni Attorney Torion kasi although wala siyang personal na standing, case of national interest. So as a taxpayer, may karapatan kang questionin tong hakbang ng Kongreso. So nung unang impeachment, sa pagkakatanda ko, itong ang si Attorney Torion ay nag-file din ng petition at in-entertain naman. So tingin ko pati dito entertain din. Hanggang dito na lang ho tayo. Kung gusto niyo po mga video ating video presentation, magkalimutan po paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestions. At kung abot ho tayo ng 100,000 subscribers mga kabitan, huwag kalimutan po, mamimigay ho tayo ng sombrero gaya ho nito para ho sa pagdating ng eleksyon, meron ho kayong ipapakitang kahit yung simpleng suporta natin na may pakita nyo rin po kay Sara Duterte para po ay mas lalo ho tayong lumakas at may penalo si Sara Duterte, mga kabalitaan. Hanggang dito na lang po at magbabalik tayo para ho sa mga karagdagang impormasyon, balitaan, dito lang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita Reaction Video. Mo balita, mo komentaryo, mo latigo. To God be the glory, Mowa, chip chip. Peace out.